Dear Bro Jim, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isa po ako sa mga loyal listener ng inyong estasyon at isa rin sa mga nagbabalak na sumulat sa inyong programa. Sana lamang sa pagsulat ko ay makakuha ako ng tugon mula sa inyo. Bro Jim, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lovely. Siya nga pala, kasama sa kwento ko si Puti, ang lalaking nagpatikim sa akin kung gaano kasarap at kapait ang pag-ibig. Nakilala ko siya noong nag-aaral pa lamang ako. Dahil na rin siguro sa bugso ng damdamin, agad ko siyang naging boyfriend at mabilis na ang mga sumunod na nangyari, Bro Jim. Hanggang sa isang araw ay nabuntis ako ni Puti. Doon ako tumigil sa pag-aaral at nagsama kami ni Puti sa iisang bahay. Noong una ay masaya naman ang aming pagsasama. Pero sa pagdaan ng panahon, napagtanto ko na sa pag-ibig hindi palaging masaya ang nangyayari sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan. Isang gabi, habang hirap na hirap ako sa pagdadalang tao, nakatanggap ako ng text mula sa isang anonymous number na nagsasabing siya raw ang girlfriend ni Puti. Siyempre, nagpanik ako. At pag uwi ni Puti mula sa trabaho, agad ko siyang kinumpunta. "Bakit ka na naman naasar sa akin? Anong ginawa kong kasalanan? Teka, pinaglilihiman mo ba ako?" Tanong niya sa akin nang pagalitan ko siya. "Huwag kang magpaka-inosente dyan. Alam mo kung bakit ako ganito." Sagot ko naman sa kanya. Bakit nga ba? Lovely, pwede bang diretsuhin mo na ako?" Utos pa niya sa akin. "Naiwan mo yung cellphone mo, hindi ba? May nag-text, nabasa ko, girlfriend mo raw." Paglalahad ko ng aking natuklasan. "Lovely naman, naniwala ka agad? Naku, text lang yan, naninira lang yan." Giit ni Puti. "At sino naman ang maninira sa'yo, aber, Puti? Tapatin mo nga ako. Ako lang ba talaga ang babae sa buhay mo o marami pa kaming naghahati sa'yo?" Hindi ko makuhang maniwala sa mga pagde-deny niya, Bro Jim. Ngunit hindi rin sumuko si Puti sa pagpapaniwala sa akin. "Lovely, maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang girlfriend ko. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Wala nang iba. Hindi ba't malapit na tayong ikasal? Isipin mo, mambababae ba ako sa ganitong lagay samantalang pakakasalan na nga kita at magkakaanak na tayo? Hindi, Lovely, wala sa isipan ko ang manloko sa'yo. Kasi ikaw lang ang gusto kong mapangasawa. Yung nag-text sa'yo, malamang naninira lang yan sa akin kasi walang magawa sa buhay nila. Pero Lovely, wala talaga akong iba." "Textmate meron ka, hindi ba?" Tanong ko sa kanya. Hindi agad nakasagot si Puti. Meron, pero mga kaibigan ko lang yun, Lovely. Maniwala ka naman sa akin." Giit pa niya. Napabuntong hininga na lang ako para mabawasan ang inis at pagdududa na nararamdaman ko nung gabing yon. "Oo na, sige na. Naniniwala na ako sa'yo. Pero huwag kang magagalit kung patitigilin kita sa pakikipag-textmate kasi dyan nagsisimula ang pagtatalo natin. Tingnan mo, may naninira na sa atin." Pakiusap ko sa kanya. "Lovely naman, yun lang ang libangan ko. Tatanggalin ko pa." Pagtutulo ni Puti. "Marami ka naman pwedeng paglibangan na hindi nalalagay sa alanganin ng relasyon natin." Katwiran ko. "Pero Lovely, please naman, wag mo namang pagsilosan yun ang pakikipag-textmate ko sa mga kaibigan ko." Pakiusap pa niya. "Puti, sa pakikipag-textmate nagsisimula ang pagtataksil sa partner mo." Paliwanag ko naman. Sa puntong yun ay huminga na lamang siya ng malalim bilang pagsuko sa akin. "Okay, fine, sige. Ititigil ko na ang pakikipag-text sa mga kaibigan ko, wag na nating pagtalunan pa yon." Sabi niya sa akin. Bro Jim, hindi talaga maiiwasan noon sa amin ng tampuhan pero dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, minabuti ko na lamang na magpasensa. Ngulit dumating din ang punkto na hindi ko talaga maiiwasang magselos lalo na kapag nakikita kong may katext siyang iba. Minsan, sinabihan ko si Puti na iwasan ng pakikipag-textmate pero palagi lang kaming nauuwi sa pagtatalo. At dahil gusto kong maisalba ang aming relasyon, tiniis ko na lamang at pilit kong binaliwala ang lahat kahit na masakit para sa akin ang ginagawa niya. Umasa na lang ako noon na hindi aabot sa pangangaliwa si Puti. Pero Bro Jim, nagkamali ako. Isang araw, nag-text sa akin si JJ at sinabi niyang nandun daw si Puti sa fast food na pinagtatrabahuhan niya. May kasama daw itong ibang babae. Nung una ayaw kong maniwala pero kinakaulan ay nakumbinsi rin ako ni JJ na pumunta sa fast food. Nagmamadali ako noon, hindi na ako nag-makeup o nag-ayos ng sarili. Umalis ako sa bahay habang nakasuot lang ng dresser. Wala pang kalahating oras, nakarating na agad ako sa fast food at dun ko nga nakumpirma na tama ang sinabi sa akin ni JJ. Natanwa ko si Puti na may kasamang ibang babae. Nagtataksil nga siya sa akin. Kitang-kita ko silang dalawa habang masayang kumakain ng Chicken Joy. At dahil ayaw ko namang gumawa ng iskandalo sa loob ng fast food,
Nagpasya na lamang akong tawagan si Puti sa kanyang cellphone. "Hello, Lovely, napatawag ka," sagot niya sa kabilang linya. "Nasaan ka na?" tanong ko sa kanya. Pinipigilan kong ipahalata na alam ko na kung nasaan siya at kung sino ang kasama niya. Nasa trabaho ako," sagot niya sa akin. "Talaga? Nasa trabaho ka?" Sagot kong may halong pagdududa. Teka, Lovely, huwag mong sabihin na nagsiselos ka na naman dyan. Wala ka bang tiwala sa akin?" Wika niya habang nag-aastang tapat sa akin. Sa puntong iyon, Bro Jim, hindi ko na napigilan ng sarili ko. Talaga bang nasa trabaho ka o nakikipag-meet ka sa ibang babae? Direkta kong tanong sa kanya. "Teka, anong ibig mong sabihin?" Naguguluhan niyang sagot. "Akala ko ba ako lang ang babae sa buhay mo? Akala ko ba mahal mo ako?" Pagpapatuloy ko habang pilit kong pinipigilang umiyak. "Lovely, mahal na mahal kita. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa iyo yun para maniwala ka sa akin?" Sabi pa niya. Kung hindi ko lang siya nakikitang nilalambing ng babaeng kasama niya habang kinakausap ako sa cellphone, siguro ay naniwala ako sa mga sinasabi niya. "Hindi mo ako mahal, Puti. Ang sama-sama mo." Naiiyak kong sabi sa kanya. "Hindi kita maintindihan, Lovely. Teka, nasan ka na ba?" Naguguluhan niyang tanong. "Gusto mong malaman? Narilito lang naman ako sa labas ng fast food kung saan kayo naroroon ng babaeng kasama mo. Kitang-kita ko kayo mula rito." Natanaw ko na palingon si Puti at base sa kanyang reaksyon ay alam kong nakita niya ako. "Sige na, Puti, baka nakakaistorbo na ako sa date ninyo ng kasama mo. Alis na ako. Uuwi na ako sa bahay. Magpakasaya na kayong dalawa." Paalis na sana ako noon, Bro Jim, pero nakita kong nagmamadaling lumabas si Puti mula sa fast food at hinabol ako. "Lovely, ano ba? Mag-usap naman tayo." "Ano pa bang pag-uusapan natin, ha? Nakita ko nang dapat kong makita." Hayaan mo naman akong magpaliwanag." Pakiusap niya. Ngunit wala na akong balak pakinggan pa ang kanyang paliwanag. "Ano pa bang ipapaliwanag mo, ha? Nagsisinungaling ka na naman sa akin. Sabi mo makikipagkita ka lang sa mga tropa mo pero kitang-kita ko ng dalawang mata ko kung ano yung ginagawa mong pagtataksil sa akin. Puti, akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba kahit kailan hindi ka magtataksil sa akin? Bakit mo ginawa to? Nasaan na yung mga pangako mo sa akin, ha? Sumagot ka." Galit na galit akong wika. "Patawarin mo na ako." Nakukonsensyang sagot. "Sino yung babae niyong Puti?" Masinsin kong tanong. "Textmate ko lang si Alice." Pagtatapat niya. "Textmate talaga? Textmate lang kayo? Puti, wag mo akong lokohin. Sa kilos niyo pa lang kanina, alam kong may relasyon kayong dalawa." "Sandali, Lovely, paano mo pala nalaman na naririto ako?" Tanong niya. "Hindi na mahalaga yon, basta may nagsabi sa akin na makikipagkita ka sa textmate mo." Mariin kong sagot. "Maniwala ka sa akin, Lovely. Textmate ko lang siya." Giit niya. "O girlfriend mo, Puti. Alam ko na ang totoo, huwag ka nang magsinungaling pa sa akin." Hindi ko na makuha ang maniwala pa noon kay Puti. "Okay, fine. Aaminin ko sa'yo. Girlfriend ko na nga si Alice." "Walang hiya ka, Puti. Ang kapal ng mukha mo, ang sama mo." Ibinulas ko habang pinaghahampas ko siya. "Ano ba, Lovely? Tama na. Makakasama yan sa pinagbubuntis mo." Pigil niya sa akin. "Bakit mo ba ginagawa to sa akin, ha, Puti? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Nagkulang ba ako? Naging pabaya ba akong girlfriend? Nagsasawa ka na ba sa akin?" Mangiiyak-iyak ang sabi sa kanya. "Oo, girlfriend ko si Alice pero hindi ako seryoso sa kanya. Sa'yo lang ako seryoso." Katwiran pa niya. Ngunit lalong akong nagalit sa sinabi niya. "Mali ang katwiran mo, Puti. Seryoso ka man sa kanya o hindi, nangangaliwa ka pa rin sa akin. At saka, kung mahal mo talaga ako, hindi ka maghahanap ng pastime sa ibang babae. Bakit ba kayong mga lalaki ganyan, ha? Bakit hindi kayo makontento sa iisa? Ang sama mo, Puti. Hindi kita mapapatawad." Galit na galit ako hanggang sa biglang sumakit ang bandang tiyan ko. Nang tumingin ako, nakita ko may dugong dumadaloy sa mga hita ko. Nagpanik ako at nataranta rin noon si Puti. "Diyos ko po, dinudugo ka, Lovely. Naku, dadaling kita sa ospital." Wika niya habang agad na tumawag ng taxi upang madala ko sa pinakamalapit na ospital. Pero huli na ang lahat para sa amin, Bro Jim. Nakunan ako at namatay ang anak namin ni Puti. Masakit yun para sa amin at wala akong ginawa noon kundi iyak ng iyak. Simula noon, sinisisi ko si Puti sa pagkamatay ng anak namin at palagi na lang kaming nauuwi sa away. Pero kahit ganoon ang setup namin, hindi pa rin pumasok sa isipan namin ng maghiwalay. Siguro'y dahil kahit papaano ay may natitira pa kaming pagmamahal sa isa't isa. Samantala, akala namin ni Puti na matatapos na ang mga pagsubok sa relasyon namin, pero nagkamali kami
dahil isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa pamilya ni Puti. Nakakulong daw siya dahil nasangkot sa isang krimen. Lovely, buti dumating ka na. Kanina pa kitang hinihintay, sabi ni Puti sa akin nang dalawin ko siya sa presinto. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakakulong? Tanong ko sa kanya. Wala akong kasalanan, Lovely. Wala akong alam dun sa sinasabi nilang pang-hold up sa boss. Nadamay lang ako. Yung mga pinsan ko lang ang may kasalanan, hindi ako, paliwanag niya. Talaga ba? Hindi ko makuhang maniwala sa kanya noong sandaling iyon. Maniwala ka sa akin, Lovely. Inosente ako. Hindi ko talaga alam yung tungkol sa plano ng mga pinsan ko, giit niya. Pero malakas ang ebidensya nila laban sa'yo. Hindi ko kayang mang-hold up ng bus, Lovely. Ako lang ang dinidiin nila sa kaso. Kasi ako lang yung ginagawang panakit-butas ng mga pulis na yan para pagtakpan ng mga kapalpakan nila. Lovely, maniwala ka naman sa akin. Sumpaan, totoo ang sinasabi ko. Pagmamakaawa ni Puti. Lovely, tulungan mo akong makalaya dito. Pakiusap pa niya. Puti, pasensya ka na pero mukhang wala akong maitutulong sa'yo. Masama pa rin ba ang loob mo sa akin hanggang ngayon? Tanong niya. Alam mo, sa totoo lang, nade-depress na talaga ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi pa kasi tapos ang kalbaryo ko sa pagkamatay ng anak natin tapos heto ka pa, nasa loob ng kulungan. Patawarin mo sana ako, Lovely. Sa totoo lang, nahihiya na ako sa iyo kasi imbes na kaginhawaan ang ibinibigay ko sa iyo, puro kalbaryo pa. Kasalanan ko kung bakit namatay ang anak natin. Kasalanan ko kung bakit ka nade-depress ngayon. Lovely, sorry. Halos maiyak na wika ni Puti. Huminga muna ako ng malalim bago ko sabihin sa kanya ang tunay kong pakay. Puti, kaya ako pumunta rito para sabihin sa iyo na nagdesisyon muna akong lumayo pansamantala. Aaminin ko sa iyo, naguguluhan ako sa mga nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa iyo o papatawarin na lang kita. Naguguluhan ako. Mahal mo ba ako? Ano? Bakit hindi ka makasagot? Naiiyak niyang tanong sa akin. Sa palagay mo, pagkatapos ng lahat ng nangyari, mamahalin pa rin kita? Balik ko sa kanya. Lovely, saan na naman bigyan mo ulit ako ng pangalawang pagkakataon? Lovely, hindi ko na uulitin yun. Nangamako ako sa'yo. Pakiusap ni Puti. Kung hindi sa halip na sumagot ay tumayo lang ako mula sa aking upuan at anyong aalis na. Sandali! Bakit ka aalis kaagad? Paano ako? Pinigilan niya ako. Dumalaw lang ako dito para alamin ang kung ano ang kalagayan mo at saka para sabihin sa'yo na uuwi muna ako sa bahay namin para makapag-isip-isip. Pero babalikan mo ba ako? Ano, bakit hindi ka makasagot? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa masasabi sa ngayon. Yun lang ang nasabi ko bago tuluyang umalis ng presinto habang tinatawag niya ang pangalan ko. Bro Jim, nagdesisyon na akong lumayo muna kay Puti dahil sa tingin ko noon ay yun ang tamang gawin. Kailangan kong mag-isip at suriin ang mga nararamdaman ko para sa kanya. Noon, naghalo ang pagmamahal, awa, galit at sama ng loob sa puso ko para kay Puti. Akala ko nawawala na ang pagmamahal ko sa kanya, pero napagtanto kong mahal ko pa rin pala siya. Kaya naman, nagdesisyon akong bumalik kay Puti at samahan siya sa pagharap ng bawat pagsubok ng kanyang buhay. Tiniis ko ang lahat ng hirap dahil kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para sa kanya. Bro Jim, dahil sa pagmamahal ko kay Puti, sinamahan ko siya sa hirap. Ako ang naging kakampi niya. Ako ang nagpalakas sa kanya sa bawat laban. At kahit nasa bilanggunan siya noon, hindi niya ganun alintana ang hirap dahil naroon ako palagi para damayan siya. Ibinuhos ko ang buong atensyon ko kay Puti hanggang sa tuluyang kong nakalimutan ang sarili ko. Pero dumating din ang araw na napagtanto ko na kailangan ko ring intindihin ang sarili ko. Puti, may sasabihin ako sa'yo. Sana maunawaan mo ko. Panimula ko habang dinadalaw ko siya noon sa kulungan. Siyempre naman. Kahit ano pa yan, maiintindihan kita. Bakit ano ba yon? Be, wika niya sa akin. May nag-o-offer sa akin ng trabaho sa Maynila. Bala ko nang tanggapin ang trabahong iyon. Kinukumbinsi rin ako ng mga kamag-anak ko na tanggapin na kasi sayang naman. Malaki ang sweldo, kwento ko sa kanya. Ibig sabihin yan, iiwanan mo na ako? Diretsong tanong niya sa akin. Sana'y maunawaan mo. Sayang din naman yung oportunidad. Puti, sa totoo lang,
Masakit sa akin na mawalay sa'yo pero naisip ko na sandali lang naman ito. Makaipon lang ako ng pera, babalik din ako rito, Puti. Sana huwag kang magalit sa akin sabi ko naman sa kanya. Pero bakit ngayon ka pa aalis kung kailan narito pa ako sa kulungan? Lovely, wala na akong ibang kakampi maliban sa inyo ni Mama. Lovely, ikaw lang ang nagpapalakas ng loob ko. Please, wag mo naman akong iwanan. Mahal kita. Pag Mama kaawa pa niya. Alam ko, Puti. Pero ayoko na lang na maging pabigat sa mama mo at sa pamilya mo. Sa kanila pa ako umaasa. Ayoko naman ng ganon. Kailangan ko rin kumilos para sa sarili ko. At saka, nalulungkot lang ako dun sa bahay ninyo. Wala ka rin kasi sa tabi ko Mahirap ang sitwasyon ko, Puti. Paliwanag ko naman sa kanya. Lovely, mahal mo pa ba ako? Seryoso niyang tanong sa akin. Sa puntong iyon ay hindi ako nakasagot sa kanya. Dahil aaminin ko na noong mga sandaling iyon ay hindi ko na alam kung mahal ko pa ba siya o awa na lamang ang nararamdaman ko para sa kanya. Lovely, hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko kapag wala ka. Sabi na lamang niya sa akin nang hindi na siya sumasagot sa aking mga tanong. Kaya mo yan, Puti. Kahit mawala ako, lakasan mo lang ang loob mo. Pagsubok lang yan sa'yo. Sabi ko na lamang sa kanya. Natatakot ako. Paano na lang kapag dumating ka na ng Maynila, baka makalimutan mo na ako. Pangamba pa ni Puti. Hindi kita makakalimutan, Puti. Yun na lamang ang huli kong sinabi sa kanya na hindi ko alam kung matutupad ko pa ba yun o hindi. Samantala, Bro Jim, nagtrabaho ako sa Maynila pero hindi para sa sarili ko, kundi para sa kinabukasan naming dalawa ni Puti kung sakaling ma-realize kong mahal ko pa rin siya. Pero sadyang mapaglaro talaga ang tadhana, Bro Jim, dahil sinubok niya ang katatagan ko. Nakilala ko si Natna at masasabi kong mas nakakalamang siya kay Puti. Sa madaling salita, nagmahalan kami ni Natna at nakalimutan ko na si Puti. Hindi ko na siya binalikan pa. 2 taon na kami ni Natna bago dumating sa akin ang isang hindi naiinaasahang balita tungkol kay Puti. Nakalaya na siya at handa na niyang balikan ako. Lovely, akala ko hindi na tayo magkikita pa. 4 na taon kang hindi nagparamdam sa akin. Akala ko ba hindi mo ako iiwanan? Akala ko ba hindi mo ako kakalimutan? Bakit hindi ka nagparamdam sa akin ng 4 na taon? Sunod-sunod niyang tanong sa akin noon. Patawarin mo ako, Puti. Taming sagot ko sa kanya. Teka, ano bang nangyari sa'yo dito sa Maynila, ha? Pwede ko bang malaman, ha? Kasi 4 na taon ako nangungulila sa'yo. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa'yo. Naisip ko tuloy baka mapahama ka dito sa Maynila. Ano ba talaga, ha? Puti, sorry talaga. Minahal ko naman kita kaso maraming nagbago sa loob ng 4 na taon. May iba na akong boyfriend. Mahal ko siya, Puti. Mas mahal ko siya kaysa sa'yo. Pag-amin ko sa kanya. Kailan pa kayo? Naiiyak niyang tanong sa akin. 2 taon na kami ni Natna. Naging ka-textmate ko siya dati pero hindi ko akala na mauuwi kami sa ganito. Puti, akala ko ikaw lang ang mahal ko. Pero nagkamali ako kasi biglang tinibok ng dibdib ko si Natna. Sa kanya ko nakitang lahat-lahat ng inahanap ko sa isang lalaki. At saka sa kanya ko rin nahanap yung pagmamahal na hinahanap ko sa'yo na hindi ko maramdaman noon. Pagtatapat ko. Ibig sabihin, nakukulangan ka pala sa pagmamahal na ibinibigay ko sa'yo. Hindi matanggap ni Puti ang mga sinabi ko. Oo, Puti, si Natna ang nagbigay sa akin ng mga pagkukulang mo. Sa totoo lang, hindi ko naramdaman sa'yo na pinapahalagahan mo ako. Puro ako na lang kasi ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa relasyon natin noon. Alam mo ba, ang pakiramdam ko, para bang pinanagutan mo lang ako kasi natatakot ka sa pinsan kong pulis. Lovely, minahal kita. Giit niya sa akin. Huli ko na lang naramdaman na minahal mo ako nung time na nabilanggo ka. Pero nung hindi ka pa nakukulong, binaliwala mo lang ako noon. Pagtatapat ko sa kanya. Ayaw ko talagang saktan ka, Puti. Kaso, anong magagawa ko? Alangan namang ipilit ko pang sarili ko sa'yo. Puti, kahit anong gawin ko, hindi na kita kayang mahalin. Pasensya na, pero si Natna na ang mahal ko. Lovely, hindi ko matatanggap.
Ang hirap tanggapin, hindi ko kaya. Sa puntong iyon ay napahagulhol na si Puti. Puti, palayain mo na ako. Kung mahal mo talaga ako, irerespeto mo ang desisyon ko. Kung mahal mo talaga ako, magiging masaya ka para sa akin. Yun na lamang ang huli kong sinabi sa kanya sa pag-aakalang titigilan na niya ako. Pero nagkamali ako, Bro Jim, dahil hindi pa rin ako tinigilan ni Puti noon. Sa mga panahon na yon ay bigla rin nagkaroon ulit ng konting puwang sa puso ko. Pero nagdesisyon pa rin akong piliin si Natna kaysa sa anya. Bro Jim, sobrang nasaktan si Puti noon na muntik nang umabot sa panggugulo at pagpapakamatay. Pero wala na akong magawa noon dahil buo na ang desisyon ko. Samantala, tumagal pa ng ilang buwan at doon ko tuluyang napagtanto na si Natna na talaga ang mahal ko. Lumipas na rin ang mga nararamdaman ko para kay Puti. At doon ay napilitan na rin siyang sumuko sa akin at magparaya. Bro James, sa ngayon ay kinalimutan ko na si Puti at wala na akong balita pa sa kanya. Pinagtuunan ko na lamang pansin si Natna. Mas tumibay pa ang pagmamahala namin sa isa't isa. Kung may dumating mang pagsubok sa amin ng mabyo ko, madali naming itong nalulutas dahil nagbibigayan kami at nagtutulungan. Masaya na kami ng nobyo ko sa ngayon at hangad naming tumagal pa kami. Bro Jim, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mabasa ninyo ito. Maraming salamat and more power and God bless sa lahat ng mga nakatutok dyan. Sana'y magpatuloy ang pamamayagpag ng Bro Jim Stories. Lubos na gumagalang, Lovely. Ang istorya ni Lovely ay isa sa mga nagpapatunay na binibigyan tayo ng pagkakataon ng tadhana kung paano natin tatahakin ang ating buhay. Mas pinili ni Lovely si Natna kahit na kailan lamang niya ito nakilala. Pero hindi natin siya masisisi dahil mas nakita ni Lovely kay Natna ang mga hinahanap niya sa isang lalaki, mga bagay na hindi niya nakita kay Puti. Saka sa true love naman, wala yan sa haba ng panahon. Nasa pagtibok yan ng puso mo para sa isang tao. Para naman kay Puti, sinayang mo si Lovely at hindi mo siya pinahalagahan noong hindi mo pa siya kailangan. Saka mo lang siya minahal noong nababaong ka na sa mga pagsubok. Hindi ganun ang pag-ibig, mga ka-online. Ang tunay na pag-ibig ay yung sasamahan mo siya sa hirap man o sa ginhawa, may problema ka man o wala. Ang pag-ibig ay yung palagi kang nasa tabi niya, inaalagaan, minamahal, nirerespeto at naiintindihan siya. Nakakalungkot lang dahil huli na nang ma-realize ni Tom na mahal niya pala talaga si Lovely.